Yan na. Kahit ano na lang Ano na da? sa mga kamag-anak ni Edwin para magkuha kung isang Ito na na. nagawa ni Edwin sa buhay niya. Simon ba yan? Nabuntis ulit ako, Papa Dudut, at isinilang ang isang lalaking anak. Isang bagong ang mapoprotektahan ko na at hindi mangyari ang nangyari sa kuya niya. Masiyahing bata po si John Marr at sobrang tuwa ko na makita siyang lumalaking malusog at bibo. Lalo na noong nag-aaral na siya sa isang preparatory school, Papa Dudut. Wow. Mega. Gusto mo talaga ang hotdog, anak, ha? Opo, ang sarap kasi, Mama. Alam mo ba dati, gusto rin ng Kuya Junior mo ang hotdog. Talaga, Mama? Oo. Sino Yeah. mo pala kayo kumain sa aming dalawa ng hotdog, Mama? Siyempre, ikaw, anak. Oh, umiiyak ka ba, Mama? Hindi, ano lang, nabuwing lang si Mama. Huwag mo kusitin mata mo, Mama. Yan ang sabi mo sa akin. Oo, tama ka. Bakit pala namatay si Kuya? Ah, kinuha ka ng angel. Wala. Pinatay ko lang. Trip ko eh. Hindi ko siya nakalaro. Pero pareho kami ng paborito. Noon, anak. Yung caliber ko eh. Gusto niya kumain. Kaso, wala akong pamili, kaya hanggang tingin lang ang Kuya Junior mo. Kawawa naman si Kuya. Nakita ko nga siya dati na tinitingnan ng mga pinsan niya kumakain ng hotdog. Masakit sa puso ko. Parang dinudurog yung puso ko na makitang Wait. gugutom yung kuya mo. Back na tayo guys. Kumuha lang ako ng mas malaki. Bakit kailangan nyo pang bumili ng bahay dito at bakit nag-aaral ka pa? Tandaan mo na. Sayang lang ang pera ng kapatid ko sa pagpapaaral sa'yo. Paano nga Gusto to? ko rin pong Lagyan ng makatapos, dana. ate. Sabihin mo, gusto mo lang waldasin ang pera ng kapatid ko. Masaya ka na ngayon dahil may pera na yung kapatid ko? Ayaw mo na kaming tapatan, ganun ba? Hindi ako nag-iisip ng gano'n, ate. Anong hindi? Ramdam ko. Gusto mo di ba makasabi na mas maayos na ang buhay niyo ngayon? Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Umiwalay na nga kami sa bahay ninyo. Bakit nakikialam pa rin kayo sa buhay namin? Aba, syempre, pera ng kapatid ang minunusli mo. Pera ng asawa ko. Asawa ko! O, nagmamalaki ka na, ha? Iba na rin talaga ang isang langaw na nakapatong sa isang kalabaw. Hindi ako ganun. Baka siguro ikaw. Gusto mong gumaya ako sa'yo nang walang natapos at iniasa lang sa asawa mong lahat? Gusto mo bang sa inyo ulit ako tumira para meron kayong alila? Gusto niyo doon ako sa inyo Ang para sakit, mamatayan ulit ako ng anak? Ganun ba yung gusto niyo? Ha? Paul, kung bang pinagtataasan ng boses ha? Pwede kong gawin ang gusto ko dahil nasa loob ka ng pamamahay ko. Isusumbong kita kay Edwin. Hindi magsumbong ka. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa'yo. Lahat ng mga pamangkin mo, ayaw ka makasalamuhan dahil sa ugali mong bulok. Yan lang ba ang kaya mo? Wala na bang kilala kasi ang pagsampal mo? Yan! Ang sampal! Walang kilala. May pasampal. Kasalanan kung bakit naman ito. Sana araw-araw dalawin ka ng konsensya mo. Siguro ang kapal mo sa Satanas. Wala kang konsensya. Wala. Suntukan na lang tayo pare. Lalo na lumakas ang determinasyon kong makapagtapos sa kurso ko at makakuha ng trabaho at may pagmalaki sa sarili, Papa Dudut. Gusto kong ipakita sa Kulang na kanila pala yung na bahay. ang inapi ay hindi na nila pwede pang apingin. Nang umuwi si Edwin ay sinabi ko ang lahat ng mga nangyari tungkol kay Ate Edma. Ang sabi ng asawa ko habang kaya ko pang iwasan ito ay gawin ko para hindi na lumaki pa ang gulo. Matapos ang 4 na buwan na muling nag-abot, Sabi naman nalagdagan na. nalaman kong buntis ako, Papa Dudut. 1, Ang tanong, 2,
magpapatuloy ko ba ang pag-aaral ko kahit hindi sa buhay? Dapat ba na huminto muna ako sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral? And guys,